Good morning, brilliant people! Happy December 1st po sa inyong lahat. And sa umagang ito, medyo maginaw siya. May naalala akong kwento na gusto kong i-share sa inyo. Para ito sa mga nangangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa, pero salat kayo sa pera sa ngayon. Alam niyo ba, and I think na ikwento ko na ito sa aking mga live shows, na when I arrived here, ang pera ko lang 6,000 NT, mahigit. Basta hindi siya umabot ng 7,000 NT. Super liit yan ha, for you to survive in a month. Tapos kukunan pa talaga yon ng 1,000 for the ARC. Kasi iba dito, kailangan mong gumastos first before ma-reimburse yan. Kasi naka-align tayo with the program, di ba? So, ganun kasi ang procedure. So, to make the long story short, yung grabe talaga yung pagtitipid ko to survive. Pero hindi siya natatapos ang kwento. Kasi umabot na yun ang nagkasahod na ako ng first month, nagkasahod na ako ng second month. Tapos, nagtaka yung mga kasama ko kasi hindi ako bumili ng new jacket talaga. Super ginaw last year dito sa Taiwan. Kaiba ngayon kasi hindi masyadong maginaw, December na. Pero last year kasi super ginaw talaga as in. So, itong pinapakita ko sa inyo ngayon, itong scarf na ito lang yung gamit ko before. As in, may dala akong jacket na dalawa, pero hindi naman siya presentable na irampa sa public. Alam mo yun? Kasi maliit na siya sa katawan ko, tas pangit na talaga yung kulay. So, hindi ko talaga siya ginagamit sa school. So, ang ginagawa ko before, mga my dear, nagdodoble ako ng damit. Tapos, nagsascarf ako para malabanan ko yung ginaw. Tapos, nagtatanong yung mga kasama ko, bakit hindi daw ako bumili ng jacket? Kasi nafe-feel na nagdalawang buwan na ako nung mga time na yun. Bakit hindi pa ako bumili ng bagong jacket? Tapos sabi ko, sanay ako sa ginaw kasi graduate ako sa Marawi, sa southern part ng Philippines. Pero ang totoo niyan, mga my dear, wala akong pera nung time na yun. Kasi nung mga panahon na yun, didiretso ko kasing bayad sa yung nautang ko para makalipad ako. Nag-loan kasi ako, OFW loan, para lang makalipad ako. So yun, binabayaran ko siya ng mga panahon na yun. As in, ang laki ng monthly ko that time. Super lungkot. Pero hindi ko na kayang sabihin sa mga kasama ko sa school kasi ang laki na nung naitulong nila. Sila yung nagbayad sa bahay ko, yung policy dito sa Taiwan na merong 1 month advance and then 2 months deposit ata yung policy dito sa Taiwan. Sila yung nagbayad sa akin. Yung quarantine ko kasi 2022 pa yun, sila yung nagbayad, wala akong binayaran kahit konti. Lahat siguro ng transaction ko before, sila halos ang nagbabayad. So nahiya na talaga akong magsabi sa kanila na wala akong pambili ng jacket that time sa laki ng sinasahod ko. Wala, naisip ko lang, alam nyo, magtiis lang talaga kayo. Tapos lumaban kayo ng lumaban kasi darating yung araw na ma-afford nyo ng isang bagay. Tapos alam nyo anytime pwede nyo siyang bilhin. Kasi sa mga oras na ito, hindi sa pagyayabang, pero I can really buy jacket anytime. Pero hindi lang talaga ako ganun na personality na bili ng maraming jacket. Kaya nakikita nyo, paulit-ulit lang yung mga jackets ko kasi ayoko talaga ng maraming damit. Yun talaga ang principle ko sa buhay. Naisip ko lang siya ngayon na, thank you Lord. Kasi tapos na yung chapter na yun ng buhay ko. Alam ko na ma-afford ko na yung bagay na gusto kong bilhin sa ngayon, at any time, at any moment. Kaya, super grateful lang talaga. So, kung nagpaplano kang lumipad, mag-abroad, eto yung kulang sa'yo, pera, magdasal ka lang. Tapos lumaban ka. Ilaban mo yung kakarampot na perang meron ka. Kasi pag nalagpasan mo yan, pag na-achieve mo ang moment na yan, alam mo, napaka-satisfying ng pwedeng mangyari sa'yo. Kaya, dapat isipin mo na hindi hadlang ang pera para marating mo ang iyong mga pangarap. So, yun lang po. Brilliant people, good morning!